Amen. Month of February is Love Month. Alam na alam naman nating lahat yan, tama? And it is part of our yearly culture that every month of February, marami talagang pumapag-ibig. Tama? Mga feeling love. Mga tao din na nagbibigay ng extra special love. And actually, last Wednesday, tama? Lumipas ang Valentine's Day. Actually, medyo traffic nga dyan sa may kung saan man daanan namin. Ang dami nagbebenta ng flowers, ng lobong umiilaw. Yan. Di ba? Ang daming nakatanggap ng flowers. Ang daming nakatanggap ng chocolate. May mga nakipag-date pa last Wednesday. Tapos tayo dito nagmi-midweek. Pero kidding aside, of course, syempre mas unahin natin yung gawain ng Panginoon. Pero yun na nga, it's true. Na every February, yung February actually tinagurian talaga siyang love month. Marami ang nakakaramdam ng special love, pero, makinig, taon-taon din po, ang month ng February ay bitter month. Maraming bitter, lalo na yung mga single, tama? Ayaw umamin. Di ba? Taon-taon, marami ang nagiging bitter kapag love month. And the very reason why people became bitter because they do not have what others has. Di ba? Yun lang naman yun eh. At yung mga taong bitter na yun, pansinin nyo. Ang daming sinasabi, ang daming hanash, laging galit sa mundo, napakaraming reklamo, puro comparison. Hindi kayang maging masaya sa meron ng iba. Right? Kaya ang ating message ngayong gabing ito ay pinamagatang, Fixing a Bitter Heart. Ba? Fixing a Bitter Heart. Hindi ko alam kung meron bang bitter dito ngayon or dyan sa ating online viewers, pero makinig ka. Malay mo para sa'yo to. Kasi sa totoo lang, minsan hindi tayo aware na bitter pala tayo. Diba? Walang ligtas dito. Alright? So, ang team natin this evening is, how do you fix a bitter heart? How do you fix a bitter heart? And before we answer that question, you must know that inside a bitter heart is envy. Can everybody say envy? Diba? Ang envy po ay inggit. Diba? Baka meron ng inggit dyan sa puso mo, kaya ka nagiging bitter. Diba? Envy is a heartbreaking emotion, and envy invites comparison of relationship. Yung envy, ini-invite din niya yung comparison to the success of others, status, or image. It can make you feel unknown. It can make you feel na walang may pakialam sa'yo. Kahit pa yung mga taong malalapit sa'yo. Yun yung ipaparamdam sa'yo ng envy. Diba? Pakiramdam mo wala ka ng halaga, walang nagmamahal sa'yo, feeling mo pinagkaitan ka. Sino dito yung ganon? Feeling nila pinagkaitan sila. Minsan ganon eh. Diba? Katulad na lang po ng isang psalmist. So let us open our Bible in Psalms 73. Yan, Psalms 73. Alam niyo po ang Book of Psalms, ay binubuo po yan ng mga prayers and worship ng mga ancient Israelites. And kapag nagbabasa po tayo ng Book of Psalms, tinuturuan tayo nito na ma-assess natin ng maayos yung mga emotions natin. Mapapansin niyo yan pag nagbabasa kayo ng Book of Psalms, minsan makaka-relate kayo. Teka lang, parang ako to ah. Bakit? Parang alam na alam niyo yung emosyon ko. Kasi yun po yung pinaka-purpose nun. Tutulungan ka niya na i-assess ng tama kung paano mo i-handle yung mga current situation mo, mga current emotions na nararamdaman mo. Amen? So kung nandyan na po kayo sa Psalm 73, let us read some of the passage from our text. Actually, yung message natin, hango siya sa buong chapter ng 73. But let us just read Psalm 73 verses 1 to 3. So sabi dito, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart, but as for me, my feet had almost leaped. I had never lost my foothold, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Here,
the psalmist addresses one of the most disturbing problems of the Old Testament people of God. Ano yon? Ito yung madalas question dyan eh. How is it that wicked so open prospers while the godly suffers so much? Yun yung disturbing problem ng mga Old Testament people of God. Bakit nga naman, yung mga wicked people, sila pa yung mas madalas nagpa-prosper sa buhay. Tapos yung mga godly ones, sila yung mga nakaka-experience ng suffering. Bakit kung sino pa yung mananampalataya, ay yung hindi mananampalataya, yung mga hindi lingkod ng Diyos, sila pa yung mas okay yung status ng buhay. Sila pa yung mas nagpa-prosper. Bakit sila pa yung mas okay yung estado? Bakit sila pa yung mayaman samantalang tayo na mga nagpapagal dito sa loob ng simbahan, bakit tayo pa yung nakakaranas ng hirap sa buhay? Naging tanong nyo na ba yan? Bakit tayo pa yung nagsasuffer? Diba? Minsan mapapasabi ka na lang, Lord, bakit parang ang unfair? Bakit parang ang unfair ng buhay? Bakit sila lang? Bakit sila pa? Minsan ganun pa no? Dapat ako yun eh. Buhay ko dapat yun. Dapat ako yung mayaman kasi ako yung lingkod mo eh. Pero I want to tell you right now that being envious or being bitter for others' success, especially the wicked, is not the kind of emotion that you should entertain. Kasi ang pagiging mainggitin, hindi yan pang Christian. Natatandaan ko yung lagi yung na-preach ni Pastor Andrew eh. Hindi yan pang Christian. Laging tumatatak sa isip ko yan eh. Diba? Yung pagiging mainggitin, hindi po yan pang Christian. Kaya wag niyong kasanayan yan. Sabi mo sa katabi mo, wag kang maging bitter. Diba? So kung ang team natin this evening, how do you fix a bitter heart? Sagutin po natin yan ang ating big idea. Turn your bitter heart into a better heart. So how do you fix a bitter heart? Simple lang po. Turn your bitter heart into a better heart. Kapag ikaw ay inggit, di ba anong kasabihan ng mundo kapag inggit? Pikit. Pero, kung ikaw Kristiyano na, kapag ikaw ay inggit, huwag ka lang basta pumikit. Aim to have a better heart. Hindi pwedeng pipikit ka lang para hindi mo makita yung kinaiinggitan mo. Kailangan i-aim mo na yung puso mo maging better. And in order for you to have a better heart, kailangan mo ng proper assessment. Gusto nyo ba magpa-assess? Asa may doctor natin dito? Dr. JC. Diba? Papa-assess tayo ngayon ng puso. But, ayan nga. Right now, we will talk about 4 puso status. Naalala ko last love ways namin, meron kaming puso status eh. Yung depende sa status ng puso mo, yung susuotin mong damit. So ngayon, i-apply natin ngayon to, pero wala tayong color coding. So we will talk about 4 puso status na pinagdaanan ng psalmist na nagsulat ng Psalm 73. Ready na ba kayo? Itong 4 na puso status na to, ito ay matutulungan din tayo na ma-assess ng maayos yung puso natin kung may nakakaramdam man sa atin ngayon ng inggit. But you know what? Psalm 73 is a confession of a Levite who's almost leaped from his faith just because he envied the prosperity of ungodly. At dito po makikita natin kung paanong nag-transition yung kanyang puso from a bitter heart into a better heart. So, puso status number 1. Game show. Puso status number 1. Ayan, kita niyo po ba? Ayan ang unang status ng puso niya. Envious heart. Everybody say, envious heart. The first thing you need for you to be able to fix your bitter heart is to admit that you are bitter. Kailangan aminin mo. Aminin mo. Aminin mo. Joke lang. Pero yun na nga, kailangan aminin mo kasi imagine nyo, kung hindi mo aaminin ang totoong status ng puso mo, kung hindi mo aaminin sa sarili mo na bitter ka, na may inggit ka, hindi ka magiging okay.
Yun lang yun. Diba? Etong psalmist na to, sa verses 1 to 14, psalmist confesses that he almost slipped from the path of truth. Muntik na daw siyang lumihis. Muntik na siyang mawala sa path of truth and godliness because of his envious heart. Meron siyang inggit sa mga ungodly. Talagang nasubok yung faith niya. Imagine, in the midst of many trouble, these godly Israelites let his eyes focus on the prosperity of the wicked. Mas nag-focus siya, nahihirapan siya ng situation na to eh. Nakakaranas siya ng afflictions, ng sufferings. Kaya ang nangyari sa kanya, instead na ituon niya yung focus niya sa Panginoon, ang ginawa niya, tumingin siya sa prosperity ng mga ungodly people. Namali siya ng focus. Nainggit siya sa mga wicked kasi nakita niya kung paano silang pinaprosper. Sabi pa nga niya, they have no struggles. Bakit sila mayayaman? Bakit sila healthy? They are free from common human burdens. Imagine yung burdens natin araw-araw, anong uulamin natin, anong kakainin natin. Hindi nila problema yun. Madami silang pagkain, marami silang pera. Diba? Samantalang yung mga nanay dito, hirap na hirap pa, saan kukuha ng budget eh? Tama po? Diba? Diba? Yung mga wicked person na yon na tinutukoy ng psalmist, they are free from common human burdens. Wala silang ganong klaseng alalahanin. At itong psalmist na to, dahil yun yung nakikita niya, masyado siyang nag-focus sa kung ano yung meron yung mga taong yun. Kaya ang nangyari, nainggit siya. Yun lang naman yun eh. Pag mali ang focus mo, maiinggit ka talaga. Tama? To the point na sabihin niya, surely in vain, I have kept my heart pure. Ano ibig sabihin nun? Basahin nga po natin yung verses 13 to 14. Yan, sabi dyan, surely in vain, I have kept my heart pure. In vain have I washed my hands in innocence. Next verse. All day long, I have been plagued. I have been punished every morning. Ano yung pinapano niya dito? Ano yung pinupunto niya dito? Dahil sa inggit niya sa mga ungodly people, inggit niya doon sa yaman ng mga ungodly people, nasabi niya bigla, baliwala lang pala na pinapanatili ko na pure yung puso ko eh. Yung pamumuhay ko, baliwala lang na ginagawa ko yung tama sa araw-araw. Kasi araw-araw din naman ako may affliction eh. Araw-araw din naman ako nahihirapan eh. Tapos siya makikita niya yung mga ungodly, ang saya-saya ng buhay. Diba? Nakaranas na ba kayo ng ganong situation na parang napapaisip ka, parang nagsasayang lang ako ng panahon. Parang nagsasayang lang ako ng oras kasi hindi naman ako nabibless eh. Hindi naman umaayos yung buhay ko eh. Tapos makikita ko yung mga taong gumagawa ng karumal-dumal. Ang gaganda ng bahay, ang gaganda ng buhay. Diba? Ang sasarap ng buhay. Ganun po yung nakita nung psalmist. Ang sasarap ng buhay ng mga ungodly. Kaya ang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng comparison between his life and the wicked. Diba? Like, buti pa tong mga arroganteng to, ayos yung buhay. Buti pa tong masasamang tao na to, parang walang alalahanin sa buhay. Parang mas okay pa yung status ng buhay nila kaysa sa buhay ko. Parang mas nagsasayang lang ako ng buhay sa paglakad sa katwiran ng Diyos. Diba, imagine, ganun na yung estado ng puso niya. Dahil lang sa ano? Sa inggit. Naranasan niyo na ba yun? Yung mapapasandaol ka na lang sa kung anong meron yung iba. Ako minsan naranasan ko yun. Yung parang di ko man sabihin by words, pero nakakaramdam ako ng inggit sa status ng life ng iba. Right? Buti pa sila mayaman. Buti pa sila maganda yung bahay. Buti pa siya pa-travel lang. Samantalang ako araw-araw, problema ko kung saan ako kukuha ng pamasahe. Mabuti pa siya nakakaranas ng magandang birthday party. Ako kahit cake lang, wala pa. Di ba? Buti pa siya naka-iPhone 14. Ako, Android lang, basag pa. Yun. Joke lang. Pero yun na nga, imagine, minsan madarating ka sa ganung punto na masasabi mong nagsasayang lang yata ako ng panahon ko dito eh. Kung sana tinuloy ko na lang yung dream job ko kaysa nag-ministry ako. Eh di sana okay yung buhay ko. Eh di sana may pera ako.
Wala naman akong napapala sa paglilingkod ko dito sa church eh. Boom. Ako, tapikin mo yung katabi mo, baka ganyan na yan. Hindi naman siguro. Pero yun na nga, minsan talaga ganon. Dahil nakafocus ka na sa kung anong meron yung iba, ang tingin mo na sa sarili mo ay kawawa. Awang-awa ka sa sarili mo. Tapos yung mga kinaiinggitan mo pa, yung mga taong ungodly, mga walang pananampalataya sa Diyos, mga hindi kumikilala sa Diyos, hey, wake up. You have to be awakened dahil mali ka na ng focus. Hindi mo sila dapat kinakainggitan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mainggit sa kanila. Diba? Hindi dapat tayo naiinggit sa mga ungodly kahit nakikita pa natin na ang yaman-yaman nila. Why? Yan. Punta tayo sa ating puso, status number 2. Awakened heart. Your heart needs to be awakened with your situation, with your heart status. Diba? In verse 15 to 22, the psalmist realizes that he was senseless. He was ignorant about the thing that he was envied. Na-realize niya na walang kwenta na naiinggit ako sa kanila. Walang kabuluhan na kinaiinggitan ko itong mga ungodly people na to. Kasi he finally understand the reality. Naiintindihan niya bigla. Sabi niya sa verse 16 to 17, when I tried to understand all this, it was oppressive to me. Next verse. Till I entered the sanctuary of God, then I understand their final destiny. Nagets nyo? Diba? Sabi ng psalmist, senseless lang pala na kinaiinggitan ko itong mga ungodly na to. Kahit ang ganda ng buhay nila ngayon, kahit ang ganda-ganda kahit ang yaman-yaman nila, senseless na kinaiinggitan ko sila. Bakit? Ang final destiny nila hindi maganda. Right? Hindi maganda yung destiny nila balang araw. Kasi though the wicked seem to prosper, God has made their position dangerous. Kasi without warning, they will be swept away. Mawawala lang din yan ng parang bula. Yung pinaghihirapan nila, pinagpupundaran nila, lahat ng yan temporary lang. So ba't ka maiinggit? Diba? Na-realize niya na yung mga kinaiinggitan niya palang tao, anytime pwedeng mapahamak dahil hindi sila nakikinig sa Diyos. Diba? Ba't mo kaiinggitan yung mga taong hindi nakikinig sa Diyos? Mapapahamak sila anytime. Surely the wicked will fall from their state of proud prosperity. Pansinin nyo, lahat ng mga mayayaman na mga ungodly mayayabang. Diba? Masyado nila binabrag kung gaano karami yung meron sila. Popost pa sila sa mga YouTube, mga vlog nila. Kunwari, tumutulong, pero ang totoo, nagpaparami lang sila lalo ng pera nila. Strategy. Right? And actually, kaya nakakaano din, parang imagine niyo yung final destiny nila, sabi ko nga kanina, temporary lang naman lahat ng yaman nila eh. Hindi nila madadala yung yaman nila pag namatay sila. That's the reality of life. Wala kang mabibitbit dito. Kaya hindi mo dapat kainggitan kung anong meron ng tao sa mundo. Kasi yung meron sila, kahit kailan, hindi maikukumpara sa kung anong meron ka. Alam mo kung anong meron ka? Si Lord ang meron ka. Diba? Si Lord ang meron ka, so you have to appreciate what you have. Right? So, punta tayo sa ating puso, status number 3. Number 3 is enlightened heart. Ito po yung pangatlong status ng puso ng ating psalmist ngayong gabi. Finally, na-realize din ng psalmist that he is already experiencing the real treasure he could ever have. Finally, na-enlighten na siya na oo nga pala, bakit nga pala ako naiinggit sa yaman nila and na-experience ko na kung ano yung totoong treasure. Basahin po natin verses 23 to 25. Sabi niya, yet I am always with you.
You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward, you will take me into glory. Verse 25, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Napakaganda po ng verse na yan. Alam niyo po, to be in the presence of God is everything. Yung makasama mo ang Diyos, magabayan ka ng Diyos sa kanyang counsel, sapat na yun. Sapat na yun. Yung ma-realize mo na balang araw, pagbalik ni Jesus Christ, He will take you in glory, sapat na yun. Right? Na-realize ng psalmist na, oo, nanghihina siya sa mga nangyayari sa buhay niya kasi nakakaranas po siya ng afflictions. Nagsasuffer po siya at aminado siyang nag-fail yung puso niya. Nawalan siya ng hope, kaya namali siya ng focus. Pero, he also enlightened that God is the strength of his heart. Na si Lord yung meron siya. God is his destiny. Diba? Ikaw, pwede mo sabihin sa sarili mo, God is my destiny. Diba? Ang destiny mo ay ang Diyos. Imagine itong psalmist na to, even though he envied the prosperity of the ungodly, he now confesses that nothing in heaven or on earth is more desirable than God. God is our real treasure. Nare-realize mo ba yon? Si Lord, ang Diyos, ang totoong treasure natin. Siya yung meron ka na kahit kailan hindi mahihigitan ng kahit anong bagay dito sa mundo. God is more desirable than wealth. God is more than and above everything. And to be with Him is something that you should not trade for anything. Wag na wag mong ipagpapalit ang Diyos. Wag na wag mong ipagpapalit ang presensya ng Diyos sa kahit na anong yaman ng mundo. Right? Because there is nothing in heaven or on earth is more desirable than God. Sabi ko nga kanina, God is our real treasure. Kung feeling mo treasure na yung mga nakikita mo sa labas, kung feeling mo treasure na yung pera mo, yung laman ng bank account mo, nagkakamali ka. Ang totoong treasure, yung makasama mo ang Diyos. Amen? So, balikan po natin ang ating big idea. Yan. Sabi dito, turn your bitter heart into a better heart. For once, you have been bitter for what the ungodly has. Naranasan nyo na po yun. Umaamin na ba kayo ngayon? Ayaw nila? Yeah. Di ba? Umaamin na ba kayo? Once, minsan totoo, naging bitter ka kung ano yung meron yung mga ungodly. But now, you realize that what you have is incomparable to what they have. Never, ever makukumpara ng kung anong meron ka yung meron sila. Ngayon, dahil na-realize mo yon, you can finally have a better heart. Ano nga ba yung better heart? What is a better heart? This is our last puso status, number 4. A better heart is a grateful heart. Ba? Being better. Masasabi mo na meron ka ng better heart kapag meron ka ng grateful heart. Diba? Sabi po sa verse 28, but as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Para sa akin, mas mapapabuti pa ako, mas mabuti pa sa akin na maging malapit ako sa Diyos. Sa Kanya ako sasandal, sa Kanya ako mananalig, sa Kanya ako kukuha ng lakas, at sasabihin ko, ipoproclaim ko lahat ng mabubuting ginawa niya. Ito pong psalmist na to, he saw that what is better for him is not the state of life that he was envied about. Finally, na-realize niya na yung kinaiinggitan niya palang buhay, hindi yun yung better life para sa kanya. Ang better life daw para sa kanya ay yung maging malapit siya sa Panginoon. So he ended up his psalms with concluding vow to praise God for all His mercies to him. So now, church, I want you to understand, to know,
and to remember this, that a better life for you is a life that is near God. A better life for you is a life that is near God. Opo, masarap naman talagang umasenso. Sino ba naman yung hindi gustong yumaman? Sino ba naman yung hindi gustong dumami yung pera, dumami yung bank account? Ay, bank account lang, walang laman. Diba? Sino nga naman yung hindi gugustuhin na dumami yung laman ng bank account nila? Diba? Lahat naman po tayo. Gusto natin magkaroon ng yaman eh. Gusto natin umasenso sa buhay, kaya nga may nag-aaral eh. Kaya nga nagtatrabaho tayo eh, diba? Kasi sa totoo lang, masaya talaga kung marami kang pera. Yung nabibili mo kung ano yung gusto mo, hindi naman po masama yung maging mayaman ka. Hindi ko inaatake yung mga mayayaman. But know that being wealthy on earth is not the best life. May mas best pa, may mas better pa. Di ba? Dahil hindi pa rin matutumbasan ng yaman ng mundo ang buhay sa presensya ng Diyos. Mas mabuti pa rin para sa'yo yung maging malapit ka sa Diyos. Mas maituturing pa din na yaman yung ikaw ay namamalagi sa presensya ng Panginoon. Yun ang totoong kayamanan. At tayo, imagine, nagkaroon lang tayo ng access na mapalapit sa Panginoong Diyos dahil kay Jesus. So we have to thank God. Because of His love for us, siya pa din yung gumawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya. Right? Kung walang Jesus, wala tayong direct access sa presensya ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. God deserves our praises for He is merciful to us. Imagine if not for His grace and mercy, hindi natin mararanasan yung better life. Diba? Better life is not found in the pleasure of this world. Better life is to be in the presence of God. You have to take note of that. Yan yung totoong better life. Yung mamalagi ka sa presensya ng Panginoon. Kaya ang ganda nung kanta kanina eh. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Diba? Taka yung imagine niyo, yun yung pinaka-ultimate desire na meron dapat tayo bilang mga anak ng Diyos. Maging dalangin natin na lagi tayong mapalapit sa presensya ng Panginoon. Right? Kasi yun yung forever. Hanggang langit na yun. Kung yung pera, yung yaman, hanggang dito lang sa mundo, hindi mo yan madadala pag namatay ka, yung presensya ng Panginoon, mararanasan mo dito hanggang langit. Minsan mapalapakan nga natin si Lord. In Psalm 73, we saw a psalmist kung paano nag-transition yung kanyang puso from bitter heart into a better heart. He was once have been bitter and envious as he focused on the wicked's wealth. Then he finally realized that he envied for nonsense. And then na-realize nitong psalmist that he already have the real treasure a man could ever have. And that is God. Alam niyo po, according to Dr. Julius Dawa, the poorest person on earth is not the one without money, but the one without Jesus. Yun yung totoong mahirap. That is the poorest person on earth. Kung ikaw wala man naman yung wallet mo ngayon, hindi ikaw ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap na tao sa mundo ay yung walang Jesus. Imagine, aanhin mo ang yaman ng mundo kung wala ka namang Kristo. Aanhin mo ang dami ng laman ng wallet or bank account mo kung wala namang Kristong laman yung puso mo. Kaya church, huwag kang malungkot na hindi ka kasing yaman ng iba. Huwag mong kaawaan yung sarili mo sa pagkakataon na parang walang-wala ka na. Huwag kang mag-self-pity kapag feeling mo na pag-iiwanan ka na ng mga batchmates mo. Diba? Totoo yun, may mga batchmates tayong asensado na. Pero huwag kang mag-self-pity. Kasi kung secured ka naman na nasa presensya ka ng Diyos, mas higit pa ang meron ka.
Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon at tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, God. We praise you, Lord God, and we glorify you sa iyong mensahe sa amin ngayong gabing ito. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami, Lord, ng encouragement, ng enlightenment, Lord, to have a better heart, Lord God, na finally, Lord, we could understand, Lord, na realize namin na ang totoong treasure na meron kami ay ang presensya mo, ikaw mismo. Salamat, Lord, dahil binigay mo sa amin si Jesus at nagkaroon kami ng direct access na makapasok, maranasan ng presensya mo, Panginoon. And I'm praying, Father, for these people, Lord, na narito ngayon. I pray, Lord God, that you'd continue to give us a heart that could only desire to be in your presence, Lord, na ikaw yung lagi naming hangarin, na lagi naming hangarin ang mamalagi sa presensya mo, Lord, na kauhawan ka namin, kagutuman ka namin, O Diyos. Maraming salamat, Lord, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen.